Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. Medyo matagal-tagal pala tayo mga boss na hindi nakapag-upload. May inasikaso lang tayo na itong mga nakarang araw mga boss. Ayan, silipin natin ngayon mga boss yung project natin dito mga boss sa Garden Villas. Ito na pala mga boss yung unit na nire-renovate natin dito sa Garden Villas project natin mga boss. Ayan, yung mga poste pala natin mga boss is ito, yung dito sa may front na to is na kompleto na natin. Lahat ng poste mga boss is nakompleto na natin. Ayan, naitayo na natin lahat ng mga poste, pati yung dito sa may side na to. Tapos nakapagbuhos na rin pala tayo mga boss. Itong sa corner na to mga boss is nabuhusan na rin natin. Forma na rin natin to, itong isa na to. Ayan, pero wala pang buhos to mga boss. Tapos yung dito mga boss sa part na to sa likod. Ayan, dalawang poste na rin yung nabuhusan natin dito. Ito tsaka yung dun sa may likod. Kasi ito rin yung poste nga na tinayo natin nung isang araw tsaka yun kahapon. Yung isang poste doon. Yung poste natin dito sa may kanto tsaka dun sa likod. Binakbak natin tong pin slab para maidikit natin tong poste natin dito sa wall mga boss. Para yung biga natin dito is connected dito sa may existing na to mga boss. Nakapag CHB laying na rin pala tayo dito mga boss. Magmula dun mga boss sa may pundasyon natin, naglagay pala tayo dito mga boss ng wall footing natin mga boss. Ayan, ito yung nilagay natin mga boss. Itong wall footing natin mga boss. Ang gamit pala natin dito mga boss na bakal is tatlong 12mm tapos may C-bar tayo na 10mm. Ayun, tapos nakabang na rin tayo dito mga boss nung mga dowel natin para dun sa magiging CHB laying natin mga boss. Hanggang dito siya mga boss. Ayan, hanggang dun sa may kabila. Ayan, paikot mga boss, lalagyan natin ng wall footing natin. Ayan, ina-assemble pa natin yung dun sa may kabila. Yung laki ng wall footing natin mga boss, yung lapad nito is 1 feet mga boss. Tapos yung magiging buhos natin dito mga boss is 20 cm. Bago tayo nagsa-HB laying mga boss, binuhusan muna natin yung wall footing natin. Tapos inabang natin tong ayan nga, yung mga dowel natin. Connected to mga boss dun sa wall footing natin sa ilalim. Ayan, tapos naglagay tayo ng horizontal. Ayan. Ito na yung taas ng CHB laying natin dito. Tapos after mga boss nyan is magbubuhos tayo ng flooring. Ayan, ang gagawin kasi natin dito mga boss is magpo-flooring muna tayo dito bago tayo mag-assemble ng second floor natin mga boss. Ayan, sa mga nakakasubaybay mga boss, same nung proseso ng ginawa natin sa Block 3 mga boss. Dun sa may kabilang unit na ginawa natin na corner din siya. Ang proseso ng ginawa natin mga boss, nagbuhos muna tayo ng mga poste, tapos nag-flooring muna tayo dito sa ground floor, tapos tsaka tayo nagbuhos ng second floor mga boss. Ayan. Unlike dun mga boss sa kabila naman, dun sa last na kata-turnover lang natin, iba naman yung way ng ginawa natin dun mga boss. Ang ginawa natin dun, nag-CHB laying muna tayo bago tayo nagbuhos ng mga poste. Ayan, depende kasi ito mga boss sa, ayun nga, nabanggit na rin natin sa last na video natin, is depende sa panahon. Kasi ngayon mga boss, dito sa, ayun, sa ongoing natin project, is, eto na naman tayo mga boss, yung kalaban natin is ulan. Ayan, lagi na kasi mga boss umuulan tuwing hapon, kaya yung gagawin natin dito is magbubuhos muna tayo ng poste natin, tapos tsaka tayo mag-i-slab. Ihuhuli natin mga boss yung CHB laying natin, mga wall partition natin dito mga boss sa first floor, para at least kahit umulan man siya is may bubong na yung second floor natin. Ayan, ganun ulit yung gagawin natin dito mga boss na diskarte. Ayan, pero sa tibay naman mga boss, wala namang problema yan. Kahit mauna yung poste mo, kahit mauna yung CHB laying mo, bago ka magbuhos ng poste, walang problema. Same pa rin yung tibay niyan mga boss. Napaliwanag na rin natin yan sa last na video natin mga boss. Itong ibang area mga boss is napantay na rin natin to mga boss. Ito na lang part na to mga boss. Ayan, kasi medyo exist na tong mga panambak natin mga boss hanggang dun sa likod. Ayan, ipapantay na rin natin to mga boss bukas. Etong iba na to. Dito mga boss, before is marami pa rin dito. Ayan, doon natin nilagay sa may kanto na yun kasi
wala pa naman tayong gagawin doon, kaya doon muna natin itatambak yung lahat ng exist natin na panambak mga boss, para makapag-flooring tayo dito. Daan din pala tayo mga boss ng Tamara project natin. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-update doon, and update din tayo mamaya mga boss. Ito na pala mga boss yung front netong unit na nire-renovate natin dito for minor renovation mga boss. Ayan, nagpa-additional pala yung may-ari dito mga boss netong front gate natin dito. Pero yung ginamit natin dito mga boss na materials is kasi ito is minor renovation nga lang, hindi siya pwede talagang totally na lagyan to ng poste, yung concrete, hindi siya pwedeng lagyan. Kaya ito yung allowed na gawin dito sa front gate. Ito, yung naglagay tayo dito ng tubular mga boss na 2x3 naging poste netong mga pens natin mga boss, which is etong steel matting yung ginamit natin. Ayan, steel matting, tapos may frame tayo mga boss dito na 1x1 na tubular. Hindi pa to mga boss totally tapos, wala pa tayong mga brace dito, tapos yung dito sa gitna. Ayan, lalagyan pa natin yan. Dadagdagan pa natin ng mga brace. Tapos yung dito sa part na to mga boss, ayan, ito yung pinakang gate. Kung sakaling may sasakyan, is pwede siyang pumasok. Tapos yung dito sa may pinto, netong gate mga boss, hindi natin dito nilagay kasi ayun, ayaw nung may-ari na nakatapat dito sa may main door natin. Kaya in-adjust natin dito sa gilid na to. Ayan, bubusan din pala natin to mga boss. Daanan na to papunta dito sa may loob. Tapos dito mga boss sa loob, ito na pala yung hitsura ng loob natin. Ayan, yung buong wall natin dito mga boss, tsaka itong slab natin na kisame. Ayan, kung mapapansin natin mga boss is all white na siya. Ayan, tsaka itong paikot natin. Naka-primer na pala to mga boss. Ayan, na-primer na natin tong buong paikot. Ayan, naka-primer na to. Ang kulang na lang dito mga boss is final coat. Ang magiging final pala na ito mga boss dito sa wall natin is off-white. Ayan, meron na pala tayong pang final dito mga boss. Ayan, yung Boysen na gloss. Ayan, pinamix natin to. Kapag Boysen kasi mga boss is wala siyang ready to mix na yung i-apply mo na lang. Ang meron lang nun is yung Davis. Yun yung meron na pagkakaalam ko, yun yung meron na ready mix na siya. Ito kasi Boysen mga boss is wala. Gusto kasi nung may-ari mga boss is gloss talaga siya, as in yung makintab yung wall. Isang brand mga boss is hindi siya makintab. Unlike dito mga boss sa Boysen nga, yung gloss ng Boysen is talagang makintab siya kapag nailapat mo na. Kaya nagpa-mix tayo na ito mga boss. Tapos yung dito mga boss sa may part ng kitchen top natin mga boss, i-tiles na rin patahan natin to mga boss. Ayan. Ayan, tulad nung lagi natin ginagawa mga boss is naka 45 tayo dito. Sa mga kantuhan, backflash natin mga boss, ganito yung design. Ayan. Tapos yung magiging cabinet natin dito mga boss is ito na pala. Nakapag-assemble na rin tayo mga boss. Ayan, ilalapat na lang natin to, cabinet na to para dito sa taas. Tapos yung dito naman mga boss sa ilalim, mayroon tayong frame dito na ginawa. Ito naman mga boss, itong ilalim naman is pinto na lang to kasi nga ito yung ilalim ng lababo. Pero ito mga boss is ayan, pwede rin ditong maglagay sa area na to. Kasi okay na rin to mga boss, kompleto na rin yung mga pinto natin. Tapos yung shelves natin para dito sa yun, kitchen cabinet natin. Yung shelves pala natin dito mga boss is namumove siya, hindi natin pinix. Para at least kung sakaling may mataas na ilalagay is pwede niyang i-adjust. Yun yung ginawa natin dito sa mga shelves niya. Ito naman mga boss sa likod, ayan, ito pala is pinupluringan na rin natin to. Itong part na to. Itong part na to is mababago pala natin to. Ito is isasarado natin ng full close. Ito. Yun yung gusto ng may-ari, ipo-close natin to. Tapos itong sa side na to, i-close din natin. Pero half lang siya. Steel matting sa taas, tapos yung sa baba is ipo-full close natin ng plain sheet. Yun, nakapagpa-deliver na rin pala tayo mga boss ng vinyl tiles natin. Vinyl tiles natin mga boss na gagamitin. Ayan.
Ito mga boss is wall na yung pinakakulay niya. Vinyl tiles natin na gagamitin. Kompleto na rin na ito mga boss, ilalapat na lang natin. Pero bago natin to ilapat mga boss, tatapusin muna natin lahat ng pintura bago tayo maglapat na itong vinyl tiles natin para at least hindi na siya madumihan. Silipin natin dito mga boss sa taas. Ayan. Ito na pala yung taas natin mga boss. Ayan. Ang mapapansin natin mga boss is naka full white na rin tayo dito. Ayan, yung mga dugtungan na lang natin. Ayan, yung mga sa gilid na lang. Pero totally is all white na. Ayan, tapos ganito pala yung kinalabasan mga boss na layout natin dito sa second floor. Ito mga boss is pin nga ito para dun sa kung sakali is magiging cabinet. Pwede sila ditong maglagay ng cabinet or pwede ditong magpalagay ng built-in cabinet mga boss. Dito sa part na to. Dito naman sa kabila mga boss is ayan, na white na rin natin to. All full white na rin siya. Yung ibang spot na lang mga boss is nire-retouch na lang natin. Tapos itong sa part na to. Ayan. Ito na lang yung kulang natin mga boss. Kasi ito naka full white na rin siya. Ayan. Tapos ito naman yung space natin dito mga boss sa kabilang room. Yung magiging cabinet natin kung sakali. Dito pala mga boss, ito, dito sa may canopy natin mga boss na ginawa natin yun, paikot. Dito sa part na to. Wow. Ayun, hanggang dun sa part na yun mga boss. Ayan. Okay na rin pala ito mga boss, nalagyan na natin ng wall flashing. Share na lang ulit natin mga boss kung paano ba yung ginagawa natin sa pagkakabit na itong wall flashing natin mga boss. Ayan, sa mga sa hindi pa nakakaalam at wala pang idea mga boss, ayan. Lalo na sa mga hindi nakakasubaybay sa mga video natin mga boss. Kapag nagkakabit pala tayo ng flashing mga boss is ito. Ayun, yun lagi natin ginagawa. Ayan, kung mapapansin natin mga boss, nakabaon yung nagbend tayo ng siguro mga 1 cm to mga boss. Baon yan dito mga boss sa may wall natin. Ang mapapansin natin mga boss is nakalubog siya. Ayan. Kaya ginagawa natin to mga boss is para talagang kung sakaling umulan is totally talaga is wala siyang papasok dito. Ayan. Lalagyan na lang natin to mga boss ng sealant. Ayan. Itong part na to para talagang hindi siya makakapasok. Ayan. Tapos nakabend dito rin tayo mga boss. Ayan, ito yung lagi nating ginagawa. Pag nilapat natin to kasi dito mga boss, once na hindi natin to binaon, nakadikit lang ng ganito, tapos nilagyan natin ng Volcasil. Ayan, sa una mga boss is maganda yun, walang tagas. Pero katagalan kasi mga boss is umaangat din siya once na matuyo yung nilagay natin na sealant. Katagalan is aangat din siya. Ay, unlike kapag ganito mga boss. Ayan, nakabaon siya. Pag umulan, yung pinulan mga boss is aagos lang siya dito pababa. Hindi siya papasok dito sa loob. Yan, ito lang yung kagandahan mga boss kapag binabaon sa wall. Itong mga wall flashing natin mga boss. Ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss. Ayan, muli maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Ingat na lang tayo palagi mga boss. Ayan, God bless sa ating lahat.